Minsan talaga mga mare, may mga pangyayaring hindi nga natin inaasahan. Tulad nga nito, pagpunta nga nila sa bukid, naplatan nga sila. Mapapasabi ka na nga lang kapag sinuswerte nga naman mga mare. Hindi na nga rin masisi natin itong sasakyan nga natin. Paano ba naman magdadalawang taon na nga rin tong gulong na to? Niloko ko nga itong si Kuya Noli kung na-miss niya nga ba itong mga itik nga niya at kung niyakap siya ng mga itik. Di ba nga mula nung magkaitik nga tayo, talagang si Kuya Noli lang ang nagpapakain nga niyan madalas. Kaya naman nga't binibiro ko nga itong si Kuya Noli, pero alam niyo naman kada binibiro nga ito, tawa nga lang ang isasagot sa'yo. At eto nga't nagpakain na nga rin sila mga mare. Marami nga rin pala nagsasuggest sa inyo, mas maganda na nga lang daw yung bibi. Tingin ko tama nga kayo, mas maganda na nga lang yung bibi. Sabi nga nila kahit tira-tira nga doon na kanin ay pwede, dito kasi sa itik ay hindi. Pagkatapos naman nga mga mare, eto't sinunod na nga rin nila ang pagkasikaso nga ng tubig. May mga patola nga rin tayo dito, kaya naman kumuha nga rin sila. Ito nga mailuto nga to ng may sardinas at miswa. Tinanghali na nga rin ako nang makapunta nga ulit nga dito sa kabila mga mare, kasi may ginawa rin ako. Naman nga etong si Eric, pinabili ko na nga rin ng magiging ulam nga natin para sa tanghalian. Sabi ko nga bangus na nga lang at mabilis nga itong maluto at i-adobo na nga lang din. Kaya lang pagdating ko nga rito at sakto nung pagdating nga ni Ate Candy, kaya naman eto't kinuha ko na nga rin siya ng talong. Bumibili nga siya, sabi ko bigay na lang. Hindi nga rin kasi ako makapag-reply nga mga mare kay Ate Candy, kaya naman eto't pumunta na nga rin siya dito. Bale tuwing Sabado kasi meron nga kaming cell group. Kaya naman habang nag-aantay nga kami sa kanila, eto't namitas na nga rin ako ng talong. Nakakatuwa talaga mga mare yung talong natin. Tingnan nyo naman, napakaganda na nga. Eto nga ang masarap itorta kasi malalaki na nga siya at maganda na nga at hindi na masyadong mauudto. Etong si Ran, may inaasikaso nga lang din dito mga mare, nagkabaliktad ata yung pagkagawa. Pero yun lang din naman nga mga mare, kaya naman binaliktad na nga lang din nila. Umuwi muna nga ako saglit ng mga oras nga nito dahil nga kailangan ko nga mag-cell group. Na nga lang hindi ko nabilinan si Eric kung paano nga magluto nga ng adobo ng bangus. Mas masarap kasi tong bangus na to kapag ipiprito mo siya bago mo nga siya i-adobo. Hindi ko naman nga alam na hindi pala marunong nga si Eric magluto nga ng ganun, kasi ngayon niya nga lang daw nalaman na ina-adobo yung bangus. Kaya ang ginawa niya parang ang adobo nga lang din na karne. Kung sa bagay, ganun din naman, pare-pares lang din naman at maluluto rin naman sa toyo. Masarap kasi ang bangus kapag nga nilalagyan mo nga rin siya ng kalamansi. Kaya naman eto't sinalang na nga rin itong si Eric. Di ba nga nakwento ko nga rin sa inyo mga mare, meron din talagang iilan-ilan nga na sitaw na tumubo nga dito, kaya naman ayan nakakuha nga rin sila ng ilang peraso. At ang nakakatawa pa nga dito, hindi nga rin mga mare kinaliskisan, parang nga tuloy paksiw. Pero nung naluto naman nga siya mga mare, masarap din naman nga. Kayo ba mga mare, anong ginagawa nyo sa pang-araw-araw nyo ang ulam? May mga tao kasi talaga na napakagaling nga sa budget. O pag-iisip nga ako ano nga yung mga uulamin nga nila sa araw-araw, kumbaga naka-budget na nga yun. At nakalagay na nga sa bawat araw kung ano ang ulam nga nila. O kayo mga mare yung tipong bahala na nga kung ano nga yung ulam kinabukasan, tulad nga namin kung ano na lang maisip. O siya, eto't binibilang ko nga mga mare, baka nawala yung ulo. Binibilang ko kasi siya mga mare, baka nga hindi magkasya nga sa atin, baka kulangin. Dahil nga kung hindi kasya at may hindi matitirahan, maghahati na nga lang kami ni Ran. Pero nung binilang ko, sobra pa nga yatang dalawa, kaya okay na okay magtig-isa nga kami, kaya naman nagsandok na nga rin ako dahil gutom na rin. Ito talaga yung gusto kong pagkain mga mare, yung nakakamay nga ako, abay napakalakas kong kumain pag nakakamay. Pero pag nakakutsara ako mga mare ka, at sobrang sarap ng ulam na yun, parang hindi nga dumadaan sa tiyan ko. Yung tipong parang hindi ka nabubusog pag hindi ka nakakamay. Sino nakaka-relate dun? Pero may mga tao talaga yung mga mare na hindi nga marunong magkamay. Katulad nga nito ni Ran, nabash pa nga siya nung nakaraan. Ano ba naman daw, bakit hindi marunong magkamay? Mayaman daw ba? Siguro sa mga nakasanayan, ganun. O siya, eto't pagkatapos nga nagtinda na nga rin dito ako ng hanger. Kaya naman mga mare, kung naghahanap ka ng hanger, eto't bumili ka. Pagod ka na ba mga mare sa hanger na madaling masira at kinakalawang? Ay pwes mga mare, magpalit ka na dahil eto ang stainless na nabili ko ay sa halagang 52 pesos, meron ka lang 10 peraso. Ayan, ganito ang itsura niya mga mare. Doon mga mare, hindi ka na nga bili ng hanger kada nababali siya dahil nga sobrang tibay nga din ito. Ayan o. Kahit nga mabaluktot siya, hindi naman siya nababali. Kasi babalik at babalik lang din siya sa pwesto niya. O. Ganito nga mga mare, sobrang nipis at talagang napakaganda dito dahil nakakatipid ka rin ng space. Dahil ganito lang naman kaliit yan. O. Sobrang nipis, di ba? Kaya naman mga mare, kung hanap nyo pang matagalan ay dito na nga kayo sa hanger na to. Sa comment section nga lang kung saan nga kayo pwedeng bumili. O siya, pagkatapos ko nga magbenta nga ng hanger, ito naman nga si Ran, inasikaso na nga rin itong bakod at matatapos na nga to, kaya balak namin sa kabila na nga tayo bukas. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit!